Ito ang Isla Puting Bato na aming naaalala. Abril nung nakaraang taon, nagkaroon ng pagkakataon ng Responde Team na matulungan ang isang pamilya na naninirahan mismo sa lugar na ito. Ito na ang Isla Puting Bato ngayon. Tila isang bangungot para sa mga taga rito. Ang paggising nila, umaga nung linggo. Nagangalit ang apoy na sinabayan ng malakas na ihip ng hangin. Ito ang bumungad sa mga tao. Nagtakbuhan, nagkagulo, bit-bit ang kanilang mga anak at kanilang pamilya. Kahit wala ng gamit na maisalba. Ang mahalaga, buhay na lalabas sa lugar na nilalamo na ng apoy. Walong oras ang inabot bago tuluyang naapula ang sunog. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Katumbas ng halos 10,000 individual. Ang mga bahay karamihan gawa sa mga light materials. Dahilan kung bakit sumiklab ng mabilis ang apoy. Tinatayang nasa 1,000 istruktura ang napinsala. Ayon sa Manila Fire District, itinaas sa Task Force Charlie ang sunog. Nasa higit 30 fire trucks ang kanilang nai-deploy. Wala pa rito ang iba pang mga fire volunteers na agad rumisponde sa lugar. Nagpalipad din ang Philippine Air Force ng Black Hawk helicopters para tumulong sa pag-apula ng apoy. Ito ang iniwang pinsala ng sunog sa mga residente mula sa Isla Puting Bato. Sira-sirang bahay, sunog na mga gamit, malauling na mga kahoy. Pinasok ng Responde Team ang looban ng Isla Puting Bato, maputik. May ilang daan ang matubig. Marami nakakalat na gamit. Ang bawat lingunin naming silong, hindi nito ang mga bahay na nadaanan namin noon. Pinilit naming alalahanin ang lugar kung saan nakatira ang pamilya nila Joanna at Ronald, ang mag-asawang aming binigyan ng responde noon. Nagulat kami sa gitna ng mga sirasirang bahay, nakita namin ang pamilyar na muka ng kanyang mga anak. Nakausap namin si Mang Arnold, ang tatay ni Joanna. Anya inabot ang mga bahay nila dahil ang itinuturong pinagmula ng sunog, ilang di pa lamang ang layo sa kanilang bahay. Tulog ka, ginising lang ako ng asawa ko, kaya nabigla ko, walang nasalbang gamit, nandiyan na eh. Nung time na nagising ka tayo, malakas na kayo? Andiyan, nakita ko na, kaya yung mga anak ko tsaka yung apo ko, pinababa ko na. Nabali ang gamit, makukuha pa natin, wag lang ang buhay. Hindi ko na alam yung gamit namin. Hindi ko na pinansin, basta makaligtas sila. Eh ako, makatalo lang ko sa dagat, ayos na eh. Eh sila, mga malilit pa, yung iba, gaganito. Para makatakas sa apoy, si Mang Arnold tumalo na sa dagat para lamang makaligtas. Doon nang dumami ang apoy. Kaya yung dito banda nahinto kaya pag ganun ng hangin. Kaya yung iba, kalat ang tao eh, hindi na malaman eh. Wala naligtas kahit yung makina ko, lambat, wala. Oo. Oh. Pero dito pa rin ba kayo tayo? Dito lang, kung hindi bang kami squatin o mananatili kami rito. Ang pamilya ni Marjorie, piniling manatili sa gitna ng gumuho nilang bahay dahil sa hirap na kanilang naranasan sa evacuation center. Bali, may tumawag po sa amin dito na may sunog daw po. Pagsilip po namin sa bintana, malaki na po siya, 3rd floor na po yung apoy. Wala na po, kung ano lang po yung mabitbit namin, yun na lang po yung dinala namin, tas mga bata. Pagbalik po namin, wala na yung bahay namin. Wala na talaga. Wala na kaming nakuha kahit na ano. Kahit mga damit nila, wala na. Bali, suot namin ngayon, galing lang to sa bigay. Wala po kasing space sa complex eh. Marami pong tao kasi, mas marami pong tao ngayon yung mga suot. Kaya wala po talagang space.
Kagabi po, dito po kami natulog. Nagtyaga kami, naglatag lang kami ng karton. Kami. Parang hirap din mag-umpisa ulit eh. Back to zero kami lahat, wala talaga. Kahit yung gamit ko sa pangtinda ko, wala rin. Wala rin kami ng isalba. Hindi lamang bahay ang nawala kay Carolina, pati ang tindahan na matagal niyang itinaguyod. Naglaho na lamang na parang bula. Ito lang yung iskinita na yan, ang daloy po talaga napakalakas ng apoy. At matik talagang, syempre, kahit naman sino kapag apoy na yung makikita natin, diba? Wala na tayong ibang kundi makaligtas yung mga bata. Kaya ganun ang talagang zerong-zero talaga kami. Malaking nawala, ganun. Ang hirap kayang makabangon, lalo na kung wala ka naman pagkukuhanan ng panimula. Kung ano yung maibababang tulong sa amin mula sa gobyerno, yun po ang aming paninimulain. Para nang sa ganon, unti-unti naming makabangon, kung ano man, yun lang po ang hinihintay namin. Walang naisalbang gamit. Ang masakit pa kay Celsa, pinilit niyang buhati ng ilang maliliit nilang appliances. Pero ang lahat ng kanyang gamit, ninakaw na pala. Naghakot pa rin po ako kahit malapit na yung apoy. Naghakot pa rin ako kasi yung mga damit ng mga anak ko, iniisip ko yun. Yung damit namin wala na, basta sa mga anak ko na lang. Hindi nga namin alam kung anong simula. Paano kami magsimula? Kasi wala eh. Wala pang tulong na dumarating sa amin. Trauma naman ang idinulot ng sunog na ito kay John Lawrence. Kasamang kanyang ama at kapitbahay, natrap silang tatlo sa rooftop na kanilang bahay. Kitang-kita niya hindi lamang ang apoy na tumupok sa kanilang mga bahay, ngunit maging ang napakaitim na usok na naging dahilan para siya'y mawala ng malay. Wala po kami madaanan kasi malakas na po yung apoy. Nag-ano po kami dito ng tatlo, nagtulong-tulong po patayin yung apoy. Kasi nasa binggit na kami ng kamatayan. Ito po yung, dito po yung apoy, tapos dito po kami. Tsaka nung hindi po kami makahinga dito kasi ito pong bahay nila bumagsak na po. Lalakas po yung usok. Yung tubig kanal po dito na binuhos-buhos pa namin. Tsaka meron po dong stock na tubig. Yung nawasa, ay na lang po ininom namin kahit marami. Buhusinom po. Buhusinom po. Yung ginawa po namin para makasurvive sa sunog. Malungkot na humarap sa amin ang chairman ng Barangay 20. Ang nakakasakop sa Isla Puting Bato. Ayon sa kanya, Abril lamang nitong taon na masunugan din ang 3 purok sa nasabing lugar. 1,000 pamilyang nawala ng tirahan dahil sa nasabing sunog. Mga 7:45, anong oras na tumawag yung mga purok leader ko doon sa purok 3 na may sunog nga raw. Tama-tama, paglabas namin at pagdala namin ng aming bombero, napakalas na po ng usok. Kitang-kita na po. Pagdating sa area, talagang nangangalit talaga yung apoy. Halos kinain ng buong purok 3 tsaka purok 2. Yun nga po, ako nga kapon, halos napaluwa ako eh. Lalo-lalo na yung daycare tsaka yung eskwela ng Almario School na niisip po saan ko sila ilalagay o paano yung mga pag-aaral nila na malalagpas na ng ilang buwan, December, January na sila mga pabawi o makapasok sa eskwela nila. Sunog, bagyo, sunog na naman na nangyari. Although tinamaan sila ng bagyong Karina, is 400 families yung in-evacuate namin. Nabigyan sila ng tulong ng national government at ng City of Manila. Almost nagiba talaga gumuho sa lakas ng kapas ng alon pagtaas ng tubig. Talaga panlumo kung makikita mo. Kaya minsan ayaw ko na pumasok ng isla. Pumasok ako kahapon, halos sa kalahati lang ako. Hindi ko matanggap na ganun biglang sa isang iglap. Yung residente na niikot-ikutan mo, kinakapusta mo, nagbibigay ka ng mga ayuda, senior citizen, PWD, sa Oloperat. Na yung pagkakaway kayo, parang hindi mo na nakita yung bahay nila. Nakikita mo sila, stress, tulala. Chairman, balik na naman kami ulit sa umpisa. Sabi ko, kaya natin yan. Gagawa ng paraan. Bagamat marami ang nagpaparating ng tulong, ayon kay Chairman Igos, marami-rami ang pangangailangan ng mga nasunugan, lalo na ang muling pagpapatayo sa kanilang mga bahay. Wala sila ng pag-asa sa buhay, and then kailangan talaga usapin sila na bigyan ng lakas ng loob na huwag kayo mawala ng pag-asa. Although kasi mayroon silang hawak ng family card. Yung regards sa bahay nila, wala naman din problema. Kumbaga, release na lang yung ginagawa nila eh. Yung pagdating sa ayuda, maayos naman yung pagbibigay. May mahawak silang family card.
Inuunti-unti namin yan para hindi dagsa yung tao. Isang Delpan Evacuation Center sa pansamantalang tinutuluyan ng mga pamilya. Sa dami ng mga nandito, ang ilan sa kanila hindi na sa mga kwarto natutulog. Maging ang mga koridor sinakop na rin nila. Habang ang ilan nagtiis na lamang matulog at sumilong sa mga tent na inilagay ng Manila Social Welfare Department. Nakausap namin ang team leader mula sa Manila Social Welfare Department na nakatalaga sa Delpan Evacuation Center. At ayon sa kanya, agad na binigyan ng pagkain at matulugan ang bawat pamilya na pinapunta rito. Initially po nang ito ay maibato sa amin ng Manila Disaster, so automatic po nagpa-deploy agad kami ng mga daycare na antabay sa mga tao para sa evacuation center dito po sa ating evacuation sa Delpan. Nagkaroon ng initiative ang Manila Department of Social Welfare na mag-prepare ng hot meals at samantala at the same time coordination sa ating MDRR para po makapag-set up tayo ng modular tents. Sa ngayon po ang bilang po natin ay nasa 1/8. So sila po ang ating tinututukan ngayon na mabigyan pa ng mga assistance. Sa ngayon po may coordination na tayong ginagawa sa mga government and non-government agencies na pwedeng makatulong sa provision ng hot meals, ng sleeping kit, hygiene kit. At the same time, sana sa financial assistance din, lalo na para makapagpasimula sila kahit paano sa pwesto nila sa Isla Puting Bato. Manakawan ka na, wag lang masunugan. Sa napakalaking iniwang pinsala ng sunog sa Isla Puting Bato, matatagalan pa bago tuluyang makabangon ang mga residente rito. Pero sa sama-sama nating pagresponde sa kanila, ang mahirap posibleng maging magaan at mabibigyan sila ng bagong pag-asa. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.